Ayan, so sasagutin natin yung mga nag-comment mga idol na paano ba i-check yung CDI na pasira na or sira na talaga siya, no? So, itong nandito sa ating harapan ngayon mga idol ay ito yung CDI ng ating Rouser 180. Ito yung ginamit natin. So, tinanggal muna natin siya dun sa motor natin. Tapos ito naman ang CDI ng Rouser 135 na hindi na umaandar pa naman kaya lang nagpapatay-patay siya ano tapos hirap siya paandarin. Okay, kasi malimit kasi dito mga idol, maraming nagsasabi. Hindi daw nalalaman kung sira na talaga ang CDI, kung palitin na daw talaga. So, para sa akin mga idol, pagka meron lang kayong ideya talaga kung paano natin siya i-check, yung tamang pag-check gamit ang ating multi-tester, malalaman natin no, kung ano talaga yung problema, kung ano yung sira. So, malimit naman sa lahat ng mga nagwa-wiring, no, sa mga idol natin sa mga pagwa-wiring. So, tayo naman ay hindi naman tayo magaling. Ang sa atin din kasi ay base lang din sa na-experience natin sa araw-araw na rin natin na ginagawa na mga rouser. Okay, so para to dun sa mga gustong matuto lang mga idol, sa mga nag-uumpisa pa lang para in case na maka-encounter kayo ng ganitong problema or ganitong troubleshoot, malalaman nyo kaagad kung ano yung problema sa CDI nyo. Ayan, so una natin gagawin mga idol ay yung CDI ng Rouser 180. So, umpisa na natin, no? So, lagi nyo aalamin mga idol kung saan yung ground ng ating CDI, no? So, yung ground naman ng CDI natin sa Rouser 135 sa Rouser 180, so pares lang. So, yung sa apat na yan mga idol, yan, wag mo na to kasi ito dalawang ignition coil naman to, walang ano to, no? Ngayon, ang ground ng Rouser 135 sa 180, nandito yon. Ito, pagka hinarap nyo sa inyo ang CDI, dito yung pinakasakit niya. Basta ang ground niya mga idol ay bandang kaliwa sa taas. Ito. Tapos yung pulser niya mga idol ay ito yung bandang kanan naman. Tapos ito naman yung kulay puti niya. Ito yung galing sa kill switch. So pare-pareho lang yan. CDI ng 135 sa 180. Tapos itong dalawa ay ignition coil na po yan. Ano? So sa pag-check naman mga idol kung okay pa yung ating CDI, so madali lang no. Okay, siyempre dahil nga ay ang ground mga idol ay ito. So diyan natin ilalagay yung ating negative sa multi-tester. So iti-tester natin to, ilalagay natin yung ground dito. Okay? Tapos iti-test natin to. Ito muna ang unahin natin mga idol kasi ito yung sa kill switch niya kumbaga accessory wire yan, kaya lang nakakonect siya sa kill switch dun sa ating right side sa candle switch, no? So, unahin muna natin yan. So, dapat ang lalabas dyan na resistance mga idol ay abot siya ng 2,000 plus. Okay? So, 2,000 plus ay goods na goods pa yon yung ating ohms reading. Ngayon naman, kung bumaba naman siya ng 1,000 plus naman ang binaba niya, so, hindi na rin pwede mga idol. So, under pa rin naman yun. Kaya lang, hindi na siya, ewan ko lang kung tatakbo pa, no? Kasi pagka ganun mga idol, ay palya-palya na yun. Okay, sa pag-test ngayon mga idol, unahin natin dito sa bandang kanan. Ito yung ating ground. Yan. Lagay natin yung ground natin. Yan, no? Tapos, ito yung, tinan nyo yung multi-tester natin. Ito yung red, ilalagay natin dito sa kahit ito unahin natin, kahit ito na pares lang yan eh. Pero ito muna unahin natin kasi ito yung napaliwanag natin ano. So, iti-tester natin tong pinakauna sa kaliwa ay sa kanan na sakit, yan oh. Tester natin yan. So, ang sabi ko kanina, dapat hindi siya bababa sa 1,000. Okay? So, dapat niyan, meron siyang 2,000 something, dapat malakas yon. Okay na okay pa yung CDI natin. Hindi pa tayo mangangamba na palitin na. Okay, so test light natin, tester natin. Yan oh. So makikita nyo naman yung pinakalaman niya mga idol, yung resistance niya pa ay 2,300. So napaka-okay pa yan mga idol, no? So okay na okay pa yan. Alright? So hindi pa tayo mangangamba dyan na masisira yung ating CDI. Ngayon, siyempre hindi na natin aalisin yung test light dito sa ground kasi ito lang naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat, no? So doon pa rin yung ground natin, iti-tester naman natin itong sa taas banda. Ito. Ngayon, pagka tinister naman natin yan mga idol, dapat meron din siyang laman na 1,300 plus pataas. Hanggang, hindi siya abot dapat ng 2,000, no?
Hindi na siya abot ng 2,000 kasi 1,3 to 1,516. Okay na okay yun. Okay, bas pagka tinester natin to. Pero once na bumaba siya sa 1,000 mga idol, ano ba example, 600, 900, 800, wala na, hindi na pwede no. Palyado na yung ating CDI. Okay, so tester natin yung sa taas. Ito yung ating pulser. Yan, tester natin. Tingnan nyo yung multi-tester kung ilan yung lalabas. Dapat hindi siya bababa sa 1,000. Okay, tester natin. Yun oh. So, yan. Meron siyang 1,380. O yan. So, ibig sabihin yan mga idol ay napakalakas pa niyan. No? So, napakalakas pa ng ating CDI. So, lilipat tayo dito ngayon mga idol sa 135. So, ito yung sinasabi ko sa iyo na palyado na ang CDI ng 135 na ginamit natin. Kasi alam niyo kung bakit hindi ko tinapon para mabigyan ko lang kayo ng idea kung ano talaga yung problema ng CDI or ilan talaga ang reading niya para malaman nyo na palitin na. Okay, so umpisa na natin mga idol. So, ganun ulit mga idol. Dito ulit bandang kanan yung ground. Ayan, lagay natin sa ground. Tapos, uunahin natin yung dito sa baba. Ito. So, kanina nakita natin, tinester natin tong ating 180 ay meron siyang 2,000 plus, di ba? So, okay yun. Ngayon, titester natin to. Pero dapat hindi siya bababa sa 1,000 para malaman natin kung okay pa yung CDI ng ating motor. Okay, so tester natin tong pinakauna sa baba, bandang kanan. Tester natin. Tingnan natin na. Uy! Ayan, di ba? Kaya ako nasabi na palyado, ayan, tingnan nyo naman yung laman. 600 na lang yung laman niya mga idol. So, hindi dapat ganun, no? Ayan, hindi dapat ganyan. Kasi once na bumaba na siya sa 1,000, sa 2,000, napakahina na niyan. Yan mga idol talagang palitin na pagka ganyan ang CDI nyo. So, dapat yan nasa 2,000 mahigit pa yan. Or 1,000 pataas, pwede pa, no? Okay, so lipat tayo dito sa taas naman. So, tinistin natin yung isa kanina dito ay nasa 1,3 plus pa siya, di ba? So, dapat ganun din yung laman nito para kahit papaano malakas pa sana, di ba? So, okay. So, tester din natin to. Ito yung sa pulser niya. Kung nakakonekta sa pulser, tester natin kung ilan pa yung laman niya. Ay, patay. Di ba? So, 800 na lang. So, ibig sabihin, bumaba na siya sa 1,000 mga idol. So, dapat nito ay nasa 1,3 to 1,516 ang pinaka-reading niya. So, ito wala na. So, kaya nagpapalya na itong 135 na browser, na CDI, no? So, okay, kumpara mo siya dito, ayan, titester natin ulit para malaman ng iba. At baka sabihin na naman ng iba, paulit-ulit tayo. Kaya tayo nagpaulit-ulit para mabilis makuha nung iba. Ang iba nagrereklamo pa, paulit-ulit daw. Eh, wag na kayong banood pagka ganun. Diba? O, ayan, tester natin, no? Bandang kanan, yung test light. Tester natin yung ilalim. Tingnan nyo naman, 2-3. Diba? 2-3. O, itester natin to isa. Tingnan nyo yung laman kung gaano kababa. Kaya palyado ng ating CDI. O, 692. O, dito naman. O, ganun ulit, ground. Tapos dito sa katabi. Tingnan natin ha. O, 13. 1377. O, tester natin dito sa kabila. O, 900. Diba? So, dapat pagka tinister nyo itong magkatabi na to mga idol, ito yung ground. Pagka tinister mo yung katabi na yan, hindi siya bababa sa 1,000. Kaya lang, mababa na masyado yan. O, mababa na yan. Oh, 'di ba? Dapat 1.5 yan. Pinakamalakas yung 1.5, 1.6, 1.7. Ngayon, pag tinister mo naman siya dito sa pangalawa sa baba, ayan. Dapat niyan hindi siya bababa sa 1,000. Dapat niyan pinakamalakas yan 2 plus. 2 plus yan. Kasi dito tingnan niyo naman. 2,000 yan mahigit. Okay, so ganun lang ang pag-tester mga idol. Lagi niyo lang aalamin kung saan nakaposisyon yung ground. Okay? Kasi doon kayo magkukuha ng kung saan kayo magtatap. Alright, so sana may natutunan tayo mga idol kung paano malaman yung CDI, no? So pagka halimbawa ang CDI nyo talaga ay hindi na umaandar mga idol, ay wala siyang reading. Ngayon dito naman tayo sa dalawang ignition coil. So ito namang dalawang ignition coil, ayan, yung dalawa na yan, pati ito. Itong dalawa na to. Wala pong problema to kahit magkabaliktaran to sa paglagay kasi ang Rouser 135 180 ay dalawa yung ating spark plug. So itong dalawa na to kahit magkabaliktad yan pagdating dun sa mga sakit, walang problema yan. Pero pagdating dito sa reading system niya mga idol, dito sa reading resistance niya, magkaiba po siya ng voltage pero walang problema yun, no? Okay, so sa pagtester naman ng dalawang ignition coil mga idol,
mabilis lang din. Okay, so umpisa natin. Yan. So tester natin mga idol, no. Ganun ulit, dito lang tayo ulit sa ground, no. Ayan, unahin natin tong Rouser 180 na CDI. Compare natin dito sa 135. So ito mga idol, pagka tinister nyo to, ito yung ground, lagay pa rin niya sa ground. Ngayon, pag tinister nyo naman to, itong dalawa na to, hindi sila magkapareho pero kunting-kunti lang ang diferensya niya. So dapat pagka tinister nyo to, pag once na nag-tap nyo na yung pinaka-pin nitong positive ng multi-tester nyo, mag-uumpisa dapat ang bilang nito mga idol dito sa bandang taas, mag-uumpisa dapat ng 29,000. Tapos dahan-dahan siyang bababa hanggat ay tataas, umabot siya sa 40 or 41 something, dapat mamamatay na yung tester. Okay, so base lang din yun sa experience natin. Baka naman marami na naman mag-comment, no? Tapos sa baba naman din, ganun din. Nag-uumpisa siya sa 28,000. Dahan-dahan siyang tataas, abot siya ng 40 plus, tapos mamamatay na dapat yung ating auto multi-tester. Okay, so umpisa natin. So dapat ito, pagka tinister natin to, itong pinakaunang wire, socket, tapos dito pa rin yung ground natin, dapat nag-umpisa siya sa 29,000. Tapos ganoon din sa baba, 28,000, 29,000 din, no? Yan, so umpisahan natin mga idol kung anong pinagkaiba ng sirang CDI, no? Ayan, ito yung ground. Ayan, makikita nyo yan mga idol kung ilan yung laman. Ayan, makikita nyo yan ha. Tingnan nyo. Dapat, pag lapat ng tester, ang bilang niyan ay 29,000. Tapos bibilang niyan siya ng patas. 40, dapat patay na ang ating multi-tester yan. O, diba? 28, yan. Ayan, tingnan nyo, nagbibilang siya. Yan, 29, 30. O, diba? Dapat yan mga idol, pag patong siya ng 40 plus, 40 something, basta 41, 42, 40, dapat shutdown na yan, patay na yan. So, ganun yung pinaka-normal na okay pa talaga yung ating CDI. Tingnan nyo, 33. Medyo matagal-tagal lang to. Pahaba yung video natin mga idol para alam nyo rin at hindi rin kayo kung palit-palit agad, no? So mahirap yun. Tingnan mo, 36, 37. Tingnan nyo. Basta 40,000 something yan mga idol. 40,000 something, mamamatay na yan. O, di ba? Auto na siya. O, ilan yung namatay siya, di ba? Ganon. So, ganun din dito sa ilalim. Mag-umpisa rin siya sa 28,000 pataas. Pagdating ng 40 or 41, mamamatay. Magbabalik na siya sa pagka-auto dapat. Yan, tingnan nyo ha. O, 28 yung inumpisahan niya. O. Okay. Yan. 29. Medyo matagal-tagal lang ito mga idol yan. Basta pagdating ng 40 niyan, babalik sa auto yung ating multi-tester. Okay, yan. 31. Yung iba, sabihin na naman, baka in-invento lang natin yung ganito. So, base lang to sa ating experience kung paano tayo mag-check. Hindi tayo nagmamagaling mga idol, no? Kasi, bilang na bilang lang ang nagbibigay ng ideya sa mga ganito mga idol. Piling-pili lang. Okay? So, hindi kasi to ginagawa talagang pang-araw-araw. Kasi yung iba kasi talaga busy masyado. So, tayo, pag wala tayong masyadong ginagawa, saka natin may isisingit. Ayan, 29, 40... yan na, di ba? 40 lang siya, patay na siya. Auto na. So, ibig sabihin nun mga idol ay goods na goods pa yung ating CDI. Ngayon naman mga idol, ang kaibahan naman dito sa sirang CDI naman. Ayan. So, makikita nyo ha. So, kanina tinister natin siya, mag-uumpisa dapat yung bilang niya ng 29. So, ito tingnan nyo kung anong kakaiba. Okay. Ayan, titingnan nyo kung anong pinagkaiba. So, pinatay natin yung light kasi mabilis na lubat, ano? Ngayon, titester natin. Ganun pa rin sa ground pa rin. Tingnan nyo kung saan siya mag-umpisa. So, dapat ito, mag-umpisa ang bilang ay 29. Ngayon, pag bumaba siya ng 18 o 20 something, diba? 20 below. Alam mo, nagbilang siya ng mga 16, 17 pababa, 16 pababa, 13 pababa, 13. Wala na mga idol, no? So, hindi na yun, mahina na yun, ano? Okay, so testerin natin. Tingnan natin para malaman natin. Yan. Tingnan nyo ha. Testerin natin. Oops. Oh, di ba? 16 ang inumpisahan niya mga idol. So, wala. Ibig sabihin, may problema na rin talaga yung ating CDI. Yan. So, dun pa lang sa ginawa natin kanina, ay talagang may problema na, no? So, ibig sabihin, mahina na talaga yung pinaka-supply niya sa loob. Mahina na yung pinaka-resistance niya.
Ayan, so titingnan natin yan, no? Tingnan mo kung hanggat kailan lang siya mamamatay, no? Ayan. So yan, mahaba-haba yung bilangan yan. Yan. So mahina na to mga idol pagka mga ganito. Mahina na siya. Abot pa rin naman na yung 40 yan, pero dapat pagsalpak mo pa lang ng ano, ayan. Dapat pagsalpak mo pa lang agad ng ano, mag-uumpisa ang bilang 29, 28, 29, 30 pasok pa 'yon mga idol. Malakas pa 'yon. So dito tayo sa baba kasi magkaiba nga 'to ng bilang, 'di ba? Iba yung sa taas, iba rin yan dito. So ganoon pa rin, ground pa rin. Tingnan natin kung ilan mag-uumpisa ng bilang yung ano. Oh, mas mababa 14. Okay, so dapat mag-umpisa ang bilang niyan man lang sana ay 28, 29, 30. Okay na okay pa yun mga idol. So, yun lang mga idol, no? Napaka-basic lang. Pagka alam nyo lang kung paano siya iti-tester. So, papaalala ko lang mga idol, no? Hindi tayo nagmamagaling. So, base lang din to sa mga ginagawa natin. So, puro router halos lang ginagawa natin. So, siyempre, kailangan natin mapag-aralan kung ano talaga yung mga wiring diagram, mga resistance, kung paano mag-check ng mga CDI, stator, regulator. So, marami tayong mga video niyan. Pero itong mga video na to, ngayon lang natin ipapalabas. Ngayon lang natin i-upload mga idol kasi marami kasing nagre-request. Kasi unang-una mga idol, yung ating CDI ay napakamahal. Lalo na sa mga router, napakamahal ng CDI. Okay, so yun lang. Sana may natutunan tayo mga idol at maraming salamat no sa mga subscriber natin, sa mga bagong subscriber natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat at ingat tayo palagi mga idol.